Po si Nanay Emily Soriano. Ang victim sa akin ay si Angelito Soriano. 15 years old siya noong December 28, 2016 nung mapaslang. 7 massacre po yun sa Bagong Silang, Caloocan. Gusto po namin talaga, natuwa po kami sa nabalitaan po namin na ganun nga po na hindi po siya pinayagan. Kami rin naman po ay natutuwa doon sa mga nangyayari dito sa mga Pro Duterte, yung kanila pong pinagpipilit na makalaya yung kanilang presidente. Sabi ko nga po sa GC naming mga nanay, ano po yan, ginusto mo yan, pangatawanan mo yung nangyari na ginawa mong mga pagpatay. Sana magtuloy-tuloy na yan. At doon sa hearing, sana madaliin. Kasi nung pumatay po sila, ganun din po kabilis nilang pinaslang ang aming mga mahal sa buhay. Kaya umaasa po kami, bukod po dito sa aming mga attorney, doon din po sa ICC na wag na po yan bigyan ng pagkakataon talaga. At bilisan na rin po yung pag-hearing. Nalistisin na po siya at yung mga kasangkot niya po sa mga pagpatay. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Nanay Leory Pasco. At ang biktima po ay ang aking dalawang anak. Dalawang anak po na isa ay may pamilya at may 4 na anak. At ang isa po ay binata. Kami po ay matagal nang naghihintay ng ganitong pagkakataon. Inaasahan po talaga namin na ituloy. Nananawagan po kami sa ICC na talagang wag po silang magpatumpik-tumpik at talagang tingnan po nilang mabuti, pag-aralan po nilang mabuti na kailangan talaga ni Duterte na ituloy ang confirmation of charges at tuloy-tuloy na rin po para po sa kapanatagan ng kalooban ng pamilya ng biktima at nang makamit na po namin ang tunay na hustisya. Kasama ko po ang dalawang nanay sa aking kaliwa at sa kanan. Ang desisyon po ng ICC na hindi payagan ang dating Pangulong Duterte para sa pansamantalang paglaya ay nagbibigay sa amin ng karagdagang lakas at pag-asa na umuusad yung mga reklamong hinain po namin laban sa kanya. Napakatagal po ng panahon na pinaghintay namin na maaresto siya. Kaya naman po, hindi po namin gusto na makalaya siya kahit hindi pa man po nasisimulan yung talagang hearing para sa kanya. Yung nga lang po na nandun siya sa kulungan, naliligalig po yung mga pamilya kasi nararanasan pa rin po namin at nararamdaman po namin yung pwersa pa rin niya. Dahil gumagawa po ng mga kaparaanan yung kanyang mga kasabwat, yung kanyang mga kaalyado para ligaligin yung pamilya ng biktima. Kahit po malayo siya sa amin, lagi po kaming naliligalig, lagi po kaming nag-iisip kung ano na po ang kahihinatnan ng mga kaso laban po sa kanya. Kaya mas lalo pong tingin ko at tingin ng iba pang mga pamilya ay mas delikado kung makakauwi pa po siya dito sa Pilipinas. Mas matatakot po kami siguro para sa seguridad naming mga pamilya, lalo na po sa mga pamilyang nagsasalita at lakas loob na nagsasabi ng kanilang mga kwento. Kaya po, nagpapasalamat po kami syempre sa ICC dahil naramdaman po namin na sa ganung pagkakataon, nasa panig pa po pala namin ang hustisya. Kahit po hindi ganun kabilis, yung proseso po na ipinagkait sa amin, yun po yung nararanasan niya ngayon. Kaya marapat lang po yung desisyon ngayon na hindi po siya makalabas
mas magkakaroon po ng peace of mind kaming mga pamilya kung malayo po siya sa amin. At kung yung mga kasabwat po at mga kaalyado niya na patuloy pong gumagawa ngayon at nagsasalita para po mapansamantala siyang makalaya, ay sana rin po madakip na. Dahil hindi po talaga nakakatuwa na sa loob ng maraming taon, wala pong pagsisisi sa ginawa nila sa amin. Ang tingin pa po nila ay sila pa itong biktima, sila pa itong naapi. Parang kasalanan pa po namin kung bakit nandoon siya. Samantalang kung hindi po kami namatayan, hindi po kami pinatayan, wala po kami rito at hindi po kami nagsasalita laban sa kanya. Kami po ay mga ordinaryong tao. Siya po ang naglunsad ng war on drugs na yan. Kaya marapat lang po talaga na harapin niya at lahat po ng mga kasangkot. Marami pong salamat sa ICC sa ganun po nilang desisyon. At syempre nadadagdagan po ang aming pag-asa sa tulong ng aming mga abogado, ang NUPL po. Maraming salamat po.